Nang sumunod na mga araw, ay magkakasama silang tatlo sa pamamasyal. Nakita ni Jessa ang matinding kasiyahan sa mukha ni MJ na magkakasama sila. Sa kauna-unahang pagkakataon, ay naramdaman niya na kabilang siya bilang miyembro ng isang pamilya. Ang kasiyahang nararamdaman niya ay nabantuan ng isang umagay mabasa niya ang mensahe ni Carlos sa cellphone niya. Nakikipagkita to sa kanya sa mismong araw na yon. Nitong mga nakalipas na araw, ay gusto niyang kausapin ng lalaki. Subalit hindi siya magkaroon ng panahon. Marahil ay ngayon ang pagkakataong yon. Kailangan lang niya mag-isip ng dahilan kung paano makikipagkita rito. Pagkababa, ay naabutan niya ang mag-ama na sabay nag-aagahan. "Hi, Mommy!" Bati na MJ. "Good morning, sweetheart!" Wika niya at lumingon kay Ralph. "Good morning!" Naupo siya sa tabi ni MJ. "Hindi ka na namin ginising." Wika ni Ralph. "Alam naming napuyat ka kagabi." "Ikaw na muna maghatid kay MJ sa school?" Nagsalubong ang mga kilay nito. "Why?" "May lakad ako." Sagot niya. "Sale ngayon sa Manila Seedling. Gusto kong bumili ng orchids at pinangako ko sa mama." Hindi naman siya nagsisinungaling sa bagay na yon. May nakitang variety ng orchid si Cordelia sa isang kapitbahay at nagustuhan nito. Nangako siya maghahanap ng ganoong uri. "Hindi ka naman siguro magtatagal, no? Why don't you meet me for lunch?" Suhestyon ni Ralph. "Wag na, baka matagalan ako sa Manila Seedling eh. Isa pa'y traffic at bago ako makarating sa Makati tiyak na 2:00 na." Well, nagkibit to ng mga balikat. Ipinagpatuloy ang pag-inom ng kape. "Some other time maybe?" Tila nabunutan siya ng tinik sa narinig. Itinuon ng pansin sa pagkain. Pagkaalis na mag-amay agad na nagbihi si Jessa. Tinawagan niya si Carlos at sinabi kung saan sila magkikita. She dismissed the guilt she was feeling. Mabuti ang intensyon niya sa pakikipagkita kay Carlos. Hindi lang niya sinabi kay Ralph. Hindi nito maiintindihan yon. Pagkaparada sa tapat ng isang restaurant, ay isang mahabang hininga ang ginawa niya bago bumaba. Kahit paano, ay naroon ng hindi maiwasang guilt na para siyang may ginagawang masama. Sa loob ng restaurant, isinalubong siya ng receptionist. "I'm supposed to meet Mr. Sandoval here? Dumating na ba siya?" "Mr. Sandoval?" Tumingin to sa hawak na record. "Oh yes ma'am, please follow me." Iginaya siya nito patungo sa naka-reserve na mesa. Siya mismo ang pumili sa restaurant na yon dahil marami ang kumakain doon. Kung may makakita man sa kanila ay hindi mag-iisip na masama. Tumayo si Carlos na matanaw siyang palapit. "Akala ko hindi ka na darating?" Hinila nito ang silya para sa kanya. Nang tanungin ang lumapit na waiter ang order nila, ay sinabi nitong mamaya na sila o-order. "Carlos?" Agad niyang sabi na makaupo silang pareho. Her voice quivering. "Gusto kong sabihin sa'yo na ito ng una at huling pagkakataong makikipagkita ako sa'yo." Nagsalubong ang mga kilay nito. "Anong ibig mong sabihin?" "I'm sorry, but I can't meet you anymore. Gusto kong sabihin sa'yo sa telepono pero minabuti kong personal na ipaliwanag sa'yo." "Bakit?" "Napag-usapan namin ni Ralph na bigyan namin ng pagkakataon ng aming pagsasama." "What?" Pinigil nito ang pagtaas ng tinig. "Hindi ba't sinabi mong dahil lang kay MJ kaya kayo nagsasama? Bakit bigla-bigla lang napag-isipan nyo yan? Pagkatapos ng halos 4 na taong hindi kayo nagkikita, gusto nyo maging magkatotohanan na pagsasama nyo?" Jessa drew a deep, shuddering breath. "Yes, we both agreed to do just that. Tama si Ralph. We need to give our marriage a chance for MJ. At kung pagkalipas ng ilang buwan at walang nangyari, ay sasang-ayunan niyang annulment." Doon kumalma ang mukha ni Carlos. "I'm sorry kung tumaas ang boses ko kanina.
Pagpapaumanhin nito, naiintindihan kong pagpayag mo, pero paano ako? Alam niyang babangon ang tanong na yon. Alam niyang walang saysay ang sabihing maghintay ito. Wala akong magagawa, Carlos. Kailangang tapusin natin ang Naniniwala ka bang hihinturin si Ralph sa pakikipagkita kay Amery? Sandaling naumid ang dila ni Jessa. Hindi naman talaga siya nakatitiyak kung nakikipagkita si Ralph sa kapatid nito. Honestly, no. Hindi ko alam. Nagulat siya sa pagiging kalmante ng tinig niya. Pero hindi na mababago ang desisyon kong hindi makikipagkita sa'yo. May dahilan ba akong maghintay? I'm not asking you to do that. It will be unfair. That says it all, doesn't it? He announced bitterly. I'm sorry, Carlos. She whispered sincerely. I'm truly sorry. I know you're fond of me. Fond of you? Yan bang iniisip mong damdamin ko sa'yo? He muttered angrily, disgusted. Inalis nito ang mga mata sa kanya. Sandaling kumunot ang noo nito bago muli siyang binalingan. Sinabi mo ba kay Ralph na pupunta ka rito? I didn't tell him. She answered guiltily. Kapapasok lang niya, wag kang lilingon. Babalal nito nang akma siyang lilingon. But she saw him already. Marahil sa matinding kabang iglap na umahon o sa guilt. Nakita ba niya tayo? Bulong niya. Hindi. Kasama niyang isa sa mga engineer ng kumpanya. Nakatalikod si Ralph sa atin. Anong gagawin natin? You can't leave now. Makikita ka niyang tiyak. Kumain muna tayo. Kinawayan nito ang isang waiter. Pinili ni Jessa na umorder na lang ng vegetable salad. Nang mailapag ng waiter, ay hindi rin naman niya makuhang nasahan dahil sa kabang nararamdaman. Parang kay tagal ng mga sandaling lumilipas. Pakiramdam niya, sinesentensyahan siya. They're leaving now. Imporma ni Carlos makalipas ang kulang isang oras. Kinawayan nito ang waiter upang magbayad. Magkahiwalay tayong lumabas pagkatapos. Dugtong nito. Hesitantly, she extended a hand to him. I'm sorry the way things work out, Carlos. Not half as sorry as I am. Sagot nito. Then she sighed heavily. Mag-iingat ka. Sa tingin ko'y kailangan mo ngayon yun. Pahabol na wika nito bago tuluyang lumabas ng restaurant. Wala sa loob na nanatili siyang nakaupo. Iba't ibang damdamin ang nagsalimbayan sa dibdib. Pagkatapos sa mahabang sandali, ay tumayo siya at lumabas ng restaurant. Mabilis ang mga hakbang na tinungo niyang sasakyan sa pinagparadahan. Ang kabang nararamdaman ay lalong tumindi na makita niya kung sinong nakasandal sa kotse niya. Jessa groaned inwardly, feeling like a cornered rat. Hi. She greeted him foolishly. She flashed Facebook volumes. Saang hotel kayo magtatagpo, ha? Napasinghap siya sa akusasyon. Naghalilinan ang galit ang takot niya. Umangat ang kamay niya at dumapo yun sa mukha ni Ralph. You bitch! Ralph grabbed her shoulders and gave her various shake. Bitiwan mo ako! Pinakawalan siya nito, pero sa pagkabigla niya ay hinablot nito ang bag niya at kinuha mula roon ang susi ng kotse. Ilang sandali pa'y tinatahak na nila ang daan pabalik sa mansyon. The cold glints of steel in his eyes warned her for the rage she aroused. Ang luhang nagbabantang bumagsak ay sinisikap niyang pigilan. Ni hindi niya makuha magsalita habang tahimik na nagmamaneho si Ralph. Ganun na lang ang pagnanais niyang magpaliwanag kung bakit sila nagkita ni Carlos. Subalit tuwing ibubuka niya ang bibig ay walang salitang lumalabas. Paghinto ng sasakyan sa garahe ay mabilis na bumaba si Jessa. Subalit mas maagap si Ralph. Nakahawak agad to sa braso niya bago pa siya tuluyang makapasok sa bahay. Where do you think you're going?
He ground out savagely. Tatawagan ko si Carlos. Damn you! Para sabihing hindi na ako makakarating sa hotel na sinasabi mong pagtataguan namin. I could easily kill you for this. Ang kamay nitong kanina'y nasa braso niya ay nasa leeg na niya ngayon. Nahintakutang napahugot siya ng hininga. The bargain we made didn't stretch to cover a lover on the side. Ano balak mong gawin? Paglaruan kaming dalawa? Wala akong pinaglalaroan na kahit isa sa inyo. Bagaman hirap magsalita dahil hawak nito ang leeg niya, ay nakuha niyang idiin ang sinabi. Nakipagkita ko kay Carlos para sabihin yun ng una at huling pagkikita namin. At wala akong pakaalam kung maniwala ka man o hindi. Hindi ko kinukonsinting pagsisinungaling. Ralph growled. Nilawagan ang pagkakahawak sa leeg niya. At malalaman ko kung nagsasabi ka ng totoo. She bit her lip. Naramdaman na unti-unti nang kumakawala ang mga luha niya. And her pride wouldn't let her show him the tears. Yun ang totoo, Ralph. Napakurap siya nang kumalas ang kamay ni Ralph sa leeg niya. Nakatitig to sa kanya na tila ba sinusukat kung nagsasabi siya ng totoo. I thought it was only fair to let Carlos know of our decision. Her voice broke in a sob. Yumuko siya upang sikaping ibalik ang composure. You crazy, idiotic female. Ralph declared with a humorless laugh. Nang makita kitang kasama ni Sandoval, ay gahibla lang ang kontrol kung huwag kayong lapitan. I could have beaten you both. You refused to have lunch with me because you were meeting him. Kailangan pang ulit-ulitin ni Randy ang sinabi niya para lang maintindihan ko. It wasn't what you think. Nang salubungin niya ang mga titig nito, ay nakita niyang wala na ang galit sa mga mata nito. Ralph sighed heavily. Pagkatapos ay inabot nito ang isa niyang kamay at hinawakan yon. Ang banayad na paghaplos ng hintuturo nito sa palad niya ay nakapagtatakang nagdudulot sa kanya ng sensual na epekto. I'm sorry. I should have given you the benefit of doubt. Naniniwala ka sa akin? Tumango ito at nakita niyang anino sa ngiti sa mga labi. Pinigil niya ang pagnanais na tawirin ang maliit na espasyo sa pagitan nila at yakapin ito at manatili sa mga bisig nito hanggang sa ang lahat ng hinanakit at galit ay maglaho. Sa halip, ipinakawalan niya ang kamay mula sa pagkakahawak nito. Thank you. Usal niya. I didn't mean to hurt you. You didn't. But you scared me. Anyway, kasalanan ko rin. Dapat isinabi ko ang dahilan ng pakikipagkita ko kay Carlos. Ralph sighed regretfully. Mabato ang daan patungo sa tagumpay ng pagsasamang to Jessa. And I have a bad temper. She smiled faintly. We'll make it work, Ralph, if only for MJ. Pagkasabi niyon, itumalikod siya at tuluyan ng pumasok sa loob. Nang marinig ang pagpasok ng sasakyan sa garahe, ay lumabas ang silid si Jessa at bumaba. Nasa puno pa lang siya ng hagdan ay narinig na niya ang tinig ng anak na tinatawag siya. Hey! What is the excitement all about? Nakatawang tanong niya kay MJ na makita itong nakaabang sa kanya sa ibaba ng hagdan. Mommy, may pasalubong sa'yo si Daddy oh! Look! Nilingon nito ang ama na may hawak na bungkos sa pinagsamang tulips at peach roses. Nakangiting humakbang palapit si Ralph at inabot sa kanya ang mga bulaklak. Para sa akin? Pagkasundo sa akin sa school, dumaan kami ni Daddy sa flower shop, Mommy. Pahabol na sabi ni MJ bago sumama sa yaya. They're for you. Hindi mo ba tatanggapin? There was a gentle amusement in his voice. Inabot niya ang mga bulaklak at wala sa loob na inamoy yon. A faint rose fragrance tickled her nose. One finger touched the velvet soft petal na tila ba tinitiyak kung tunay ang mga bulaklak. They're beautiful. Wika niya sa namamanghang tono. But why?
Kailangan bang may dahilan para bigyan ko ng bulaklak ang asawa ko? Dahil ba sa nangyari kahapon? Agad ang paghaplos ng lungkot sa dibdib niya sa kaisipang kabayaran yon sa ginawa ni Ralph. Hindi ka na bata para mapalubag ang loob sa pamamagitan ng regalo, Jessa? Wika nito. The lopsided smile sent her heart beating rapidly. Hindi natin mababago ang sakit na naidulot natin sa isa't isa sa nakalipas. Pero magagawa nating pagsikapang wagsaktan ng isa't isa sa hinaharap. Then why the flowers? Tumitig ito sa mga mata nito. Sinisikap hanapin ang motibo sa hindi inaasahang regalo. Simply, because I wanted to buy some unusual flowers for an unusual woman. She smiled softly. Bumaba ang mga mata sa mga bulaklak. Wala pa nagbigay sa akin ng bulaklak. Bulong niya. Hindi natatanong, binigkas niya yon ng malakas. Ikinagagala kong akong una nagbigay sa iyo ng mga bulaklak, he said huskily. Ilalagay ko muna sa mga pularera mga to. Halos matapilok siya sa hagdan sa pagmamadaling makapanihik. Para bang noon lang siya nakakita ng mga bulaklak kung titigan ng mga yon. Kumuha siya ng isa sa mga rosas at inipit yon sa isang paboritong paper bag. Suddenly, she gave into romantic impulse. It was an open admission of love for her husband. Love? Sandaling natigilan si Jessa. Yun ba nararamdaman niya? Napaungol siya. She couldn't love her husband. She was supposed to hate him for what he had done to her sister. She sobbed. Napagtanto niyang matagal niyang inalagaan ng damdaming yon at sinikap sikilin dahil alam niyang kapaitan lang ang magiging bunga niyon, lalo kapag nalaman ni Ralph ang lihim niya. Maraming taon nang hindi siya nakapagdadala sa bugso ng damdamin, pero sa sandaling iyo'y hinayaan niyang kumawala sa mga luha. Gusto niyang iyakan ang walang kadugtong damdamin niya para kay Ralph, ang damdaming wala siyang karapatang madama. Ang may pagpasalamat niya ay manatili sila mag-asawa, alang-alang kay MJ. Kung paano niya magagawang ilayo ang sarili kay Ralph, ay mananatiling isang malaking balakid. Dahil sa sandaling malaman nito ang lihim niya, hindi siya nakatitiyak sa maaari nitong gawin. Isang mahinang katok ang nagpatayo kay Jessa mula sa pagkakasubsob sa unan. Agad niyang pinahid ng kamay ang mga luha. Please come in. Inasahan niyang si Ralph ang kumakatok, subalit ang biyan ng lalaki ang lumitaw sa pinto. May kailangan kayo, Papa? Ipinasasabi ni Ralph na hindi siya rito magkahaponan, Jessa. May emergency call akong tinanggap mula sa equipment yard. Si Ralph ang pinapunta ko. Walang sigla ang ngiting binitawan niya. Maaari ba akong maupo? Wika na matandang lalaki. Of course, she said with a slight frown. Nilinga ang couch. Naupo roon si Felipe. I saw the flowers. Wika nito at sinulyapan ang mga bulaklak na nilagay niya sa flower vase. They're beautiful, Jessa. Muli siyang tipid na ngumiti at tumango. Unti-unti nagiging maayos sa pagsasama niyo ni Ralph Hindi siya kumibo. Hindi niya alam ang isasagot. Hindi ka nagalit sa anak ko, hindi ba, Jessa? Not anymore, she said, and realized it was true. Hindi niya alam kung saan patungong usapang yon na sana'y wag na magpatuloy pa. Nung una kang dumating dito, nakita kong pagkasuklam mo kay Ralph. Hindi ko alam ang dahilan, Jessa. Hindi kita pipiliting sabihin sa akin. But time has a way of robbing the satisfaction from making life miserable for a man who made a regrettable mistake. Hindi ko magagawang kasuklaman si Ralph sa habang panahon sa isang minsang pagkakamaling nagawa niya, Papa. Pagkakamaling alam kong hindi niya sinasadya. Natutuwa kong sinabi mo yan. Kung gano'y may pag-asa pang maging matagumpay ang pagsasama niyo. Her face was clouded with a wistful sadness. That's asking too much of those taking without love. Huminga niya malalim si Felipe.
Ang pag-ibig ay tulad ng isang ligaw na damo, Jessa. Tumutubo to sa mga lugar na hindi mo inaakalang mabubuhay. Sa mga lugar na hindi dapat. Sa mga batuhan, sa gilid ng bundok, minsan sa lugar na walang araw at tubig. And a love like that, able to surpass all the obstacles, is the most precious of all. May nagbabadyang luha sa mga mata niya nang muling magsalita. The love you are talking about does not have the chance of coming true. Hindi sumagot si Felipe. May lungkot sa mga mata nito nang tumayo at tahimik na lumabas.